yun ang ano, for today's video ay isasama ko kayo dito. Itutour ko kayo sa Davao City kung ano nga ba itsura. Safe ba? Kahit madilim, no? Tingnan natin kung safe ba talaga ang Davao City. I mean, ano itsura? Sa tingin nyo kaya, ano impression nyo base sa video lang ha? Kung hindi pa kayo kakabahan na maglakad dito sa lugar. Time check tayo, alauna ng madaling araw. Mag-aalas 2 na. So we're going to Davao City Hall, San Pedro Square. So ito yung pinakaunang flying over sa Davao City if I'm not mistaken. Tapos ito yung ilalim niya, nakatuwa at nakamanghang tignan kasi only in the Philippines lang yata sa Davao City makita ng tulay na walang nakatira sa ilalim, unlike sa ibang mga lugar sa Pilipinas, no? So, di kagaya sa ibang lugar sa Pilipinas na yung mga tulay nila ay pinamahayan, pinamugaran ng mga taong rasa, yan, mga taong hamog. So, dito sa Davao City walang naninirahan, bawal. Sabi nila Metro Manila and Metro Davao ay total opposite. Actually hindi, may mga bagay-bagay sa Metro Manila and Metro Davao na mayroong similarity and common. So ano ba yung mga common na makikita natin sa Manila and Davao, yung pagkakapareha? So for instance, ito yung madaling araw na pero still accessible pa rin yung lugar. Ibig sabihin ng accessibility ay yung mga sasakyan, may mga jeep, may mga taxi, may mga buses, umaandar pa rin, gumagana. Ibig sabihin nagtatrabaho, no? So functioning pa rin. So kahit pa pag panggabi yung trabaho mo or gabi kang makauwi galing sa trabaho or galing sa lakad, galing probinsya, punta ng Metro Manila, parating mo doon, meron ka pa rin masasakyan, mga jeep, taxi. So dito sa Davao, same din ang situation dito. May mga jeep din kami dito 24/7, meron din taxi. So yun yung mga similarity. So ano pa ba? Yung madilim, actually Metro Manila din naman madilim. May mga ano din, may mga portion din na mga madidilim talaga, kaya nga nakatakot doon maglakad. Lalo sa may bandang Makati, papuntang Pasay and somewhere Makati papuntang ano, basta dyan sa area na yan may Magallanes, tapos naglalakad ako puntang Pasay. Parang may mga ilalim dyan ng mga tulay, mga overpass na talagang nakatakot na baka biglang may manggurgur. Kaya kahit trip ko man na maglakad, mas pinili ko na mag-taxi na lang para sa safety. So yun po yung similarity sa mga madilim na lugar, kalsada, tapos yung accessibility ng sasakyan. Tapos mga food court, mga fast food restaurants, marami din open. BPO meron din. So yun yung mga pagkakapareha. So merong BPO sa Davao City, panggabi naman lahat, diba? So yung jeep talaga hindi mahirap dito sumakay sa Davao, kaya komportable kahit paano.
siya, Pisano. Sa Metro Manila, Kamaynilaan, no? Ilan ba yon? 14 cities with one municipality. So meron silang kanya-kanyang palengke, public market. For example, sa may Marikina City, meron silang Santo Niño, no? Sa may bayan, meron silang palengke. Sa Quezon City, since napakalaki ng syudad din naman kasi ng Quezon City, sa land area, population, lahat na yata, no? Number 1, largest city in GDP, largest city in population, largest city in terms of land area sa buong NCR. So hindi napagtataka na napakaraming public market ang Quezon City. Meron silang Commonwealth Market, napakalaki. Meron silang Balintawak Public Market, napakalaki din nun. Meron silang Cubao Public Market, at meron din silang sa may kay Rojas, family na tao ng Araneta City. So meron silang doon palengke. Private man siya pero para na rin siyang public. Makalat, mabaho. Dito sa Davao City, marami din kami itong public market. Bawat distrito, bawat mga poblasyon district meron kami. Meron, like for example, Buhangin, Agdao, saan ba? Basta marami, Panakan, mga ganyan. So itong ruta madalas sa Davao City ay patungong Bangkirohan Public Market sa madaling araw. Kahit araw, pwede rin. So yan po yung pinaka-ruta. So ito yung pinaka center of the heart, pinaka heart of the axis, the center of the axis of Davao City routes. It's Acacia. So kahit saan ka man manggaling sa Davao City, magkawala-wala ka man, wag kang mag-alala, ang hantungan mo rin talaga ay Acacia. Bangkirohan Public Market siyang pinakamalaking palengke daw sure sa buong Pilipinas. Kaya ganyan na lang kadami yung ruta papuntang Bangkirohan.
ayun, kita nyo na ang ano ha, kalsada ng Davao City. Mula tayo dun sa may SPNC, Bahada, or JP Laurel Avenue. Tapos dito tayo bababa sa may Ponciano, corner JP Rizal. Banggoy pala. Ponciano Banggoy, tama ba? Ponciano Banggoy and JP Rizal Street. So ano sa tingin nyo? Safe ba ang Davao City? Kung kayo maglakad dito, sa tingin nyo, kakabahan ba kayo? Oo. Dadagain ba ang inyong dibdib? Oo. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Kahit paano ako taga Davao, masasabi ko na nakatakot lang sa Davao City kapag dadaan ka sa kalsada, kasi kapag madilim baka kasi may aso. May aso, baka may aswang. Siyempre di naman ako bata, so di na ako naniniwala sa aswang, pero sa aso na lang talaga. Good luck sa rabies. So ito yung hitsura ng syudad namin dito sa Davao City. Yun no. So sa loob ng mahigit 12 minutes ay nakapagbiyahe kayo kasama sa akin. Oo, kasabay ako, no. Maraming salamat sa pagsama. So andito na tayo sa pinakapuso ng ano. Actually ang pinakapuso ng Davao City, ito yun malaking portion talaga, like kasama na yung Rojas Avenue, kasama na yung Ramon Magsaysay Park, Yangurin, mga ganyan, Chinatown. So literal talaga siya na puso ng ano. Pero yung pinaka nagsimula talaga yung yung heartbeat sa City Hall of Davao. So diyan nagsisimula yung 0 kilometer sa aming City Hall, Mayor's Office, ganyan. So kapag meron kami event dito, is kasama to sa mga sinasarado. JP Rizal. So lang ha. At naitot kayo dito, this oras ng gabi. Time check tayo, alauna pa pala. 1:43 ng umaga. So ano bang gagawin natin dito sa City Hall? Siyempre gusto kong makita nga ulit yung event calendar. Kasi sobrang busy ko, dami kong ginagawa sa buhay, hindi lang sa pagbablog. Kaya gusto kong ma-picturean na kuha yung event calendar para alam ko yung mga araw na merong gaganaping mga kasiyahan at ano pa. Di ba? Nakatuwa, no? So yun, bali ang title ng natin vlog ay Metro Manila and Metro Davao Similarity. Similarity lang kasi isa lang naman ang nakikita ko, or dalawa. Yun yung accessibility ng mga sasakyan 24/7, and at the same time yung mga madadilim na bahagi ng kalsada. Yun lang, no? Similarities. So, I think dalawa lang siguro muna. Ano sa tingin niyo mga nakapanood dyan? Meron ba kayong makikitang similarities sa Metro Manila? O Metro Manila and Metro Davao? Kamaynilaan yun ha, tinutukoy ko, no? So 14 cities in one municipality and Metro Davao. So bakit ko sinabi? Bakit parang kasi napaka unfair naman na ikumpara yung 26 million na population sa buong Metro Manila kumpara sa 2.2 million and 80,000 population sa Davao City. So Metro Davao kasi from the word metro, metropolitan, so parehas lang yan. So ang tinutukoy ko yung yung facility, yung kalsada, yung mga ito, yung linis, di ba? So malinis siya. Malinis, safe, madilim. Pero may mga sasakyan lagi, no? Taxi, jeep, may tricycle pa nga. Diba? Ganda, no? So ito yung meron sa amin dito sa Davao City na wala sa ibang syudad sa Pilipinas, na gantong oras malinis. Diba? Kasi yung ibang meron akong, okay lang babanggitin ko, wag na siguro. Basta meron isang napakasikat, napakalaki din na syudad, highly urbanized city, na ang tatamad ng mga nila, street sweeper. Oo, alas 7 sila nag-o-off na gano'n, nagsisimulang magwalis, yung gano'n. Samantalang dito sa Davao City, alas 12 yata, alauna. Pero grabe, wala pa, tansya ko, hindi pa to nagsisimulang magtrabaho ang mga sweepers natin, pero malinis na siya. Diba? Linis na, oh. No trash and garbages na makita somewhere, anywhere. Dilim, oh. Pero hindi nakakatakot. Galing. So andito tayo sa Davao City. So kahapon is Lunes. So, today is Tuesday. So ibig sabihin baka merong pa-event kanina kasi merong tila, may tilon sa entablado. Oh.
Diba? So ulitin ko, merong napakalaking syudad, napakasikat din, no? Maraming hindi ko na babanggitin. Sa siya, yan ang Dugyot. Oo. Magtataka kung anong ginagawa nila sa pera nila, bakit hindi nila kayang mag-provide ng sapat na funds para mag-maintain sa syudad nila para malinis. Meron silang street sweepers, pero yun nga, parang din sinasabi nila sa office hour. Alas 7:30 or alas 8, ganyan. Anyway, dito na tayo sa Rizal Park. Thank you for watching. Bye bye, Indigats. Wala talaga.